ikaw lamang, o aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Within natin ngayong gabi, Jesus, Lord of all. Hallelujah. Sa ating pagsamba sa Diyos. Hallelujah. Patuloy natin padama sa Diyos. Patuloy natin masasalamat sa kanyang kadakilan at sa kanyang bagay na ginagawa niya sa ating buhay. Hallelujah. We give thanks to you for all the things you've done. With all our hearts, we humbly bow and sing your praise. You alone the one. Lord, we come to you, holy and acceptable. We stand in faith, Lord, by your blood and by your grace. Lord, we magnify. Let every tongue, let every cry give worship and bow down before your throne. Holy God, Almighty Lord, now we take your praise. You are the one who gives to you. We give thanks to you for all the things you've done. With all our hearts, we humbly bow to your praise. You alone the one. Lord, we come to you, holy and acceptable. We stand in faith, Lord, by your blood and by your grace. Lord, we magnify. Every bow, every time, give worship and bow down before your throne. Holy God, Almighty Lord, now we give your praise. You are the one, Jesus, Lord of all. So natin natin Lord, you are forever in my life. You still make through past storms. Cover me with your hand and
aming Diyos. Hallelujah. Luwalatiin ka. Aming Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti tapat. Amen. Hallelujah. Pag-ibig niya ay magpakailan-kailanman. Amen. Hallelujah. Tayo po'y patuloy na lalapit sa ating Panginoon ngayon pong gabi. Sasamba sa ating Panginoon. Hallelujah. At sa pananalangin, ito'y ating sasamantalain upang mabanggit natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan. Amen. Ngayong gabi, pasasalamatan natin muli ang Diyos sapagkat siya'y totoong mabuti sa ating buhay at sa mga pangangailangan natin na tinatagpo niya. Amen. Lalong maging dahilan upang pasalamatan natin siya sa mga pangangailangan po natin na hindi pa dumarating. Ito yung dahilan upang nararapat tayo na lalong manalangin sa ating pong Panginoon. Amen. Sama po natin sa ating pananalangin ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa iglesyang ito ng Lipa. Amen. Hallelujah. Ang patuloy na pagsulong nito, paglago ng mga ng bilang ng mga mananampalataya ay ating pong patuloy na hilingin sa ating Panginoon ang pagliligtas niya ng marami pang mga tao. At siyempre, kasama sa ating hinihiling ang pagliligtas niya sa mga pamilya pa natin na di pa natin kasama na naglilingkod sa ating Panginoon. Sama po natin sa ating prayer, ang ating mga kapatid na lagi po nating binabanggit, ang mga kalusugan po nila, maayos na mga kondisyon ng pangangatawan. Amen. Sister Annabel, Brother Edgar. Amen. Hallelujah, Brother Bino, Sister Tiray, Sister Rose, ang patuloy na magalingan sa mga kalandangan, Sister Nira, Sister Nida, Brother Mundo, patuloy na pagalingin ng ating Panginoon. Ang mga may sipon sa oras na ito, amen, parang marami ang may sipon, ay pagalingin ng ating Panginoon. Hallelujah. Sama po natin sa ating hilingin, sa ating dakilang Diyos, ang patuloy na pagsama rin niya sa lahat ng mga gawain sa iba't ibang mga lugar, lalo na sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasabay nating oras, marami po tayong kasabay na sumasamba sa Panginoon. So nasa 800 simbahan meron ang Father's House sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Amen. Mayroong pagkakaagwat man ng oras. Amen. Pero sa mga kasabay po ngayong araw na ito, sa mga sandaling ito, amen, marami tayong mga kapatiran na nanalangin para sa atin, kaya pag-pray din natin sila. Ang leadership ng ating kapulungan, ng ating fellowship mula sa Prescott, Arizona, sa Pastor Greg, huwag natin limutin sa ating prayers, Sister Lisa Michel, ang anointing, ang biyaya, padaluyin ng Diyos mula sa kanila hanggang sa lahat ng nasasakupan niya, mga kapatiran natin, mga kapwa kamanggagawa, anumang lahi, anumang wiga, sa anumang panig ng mundo. Siyempre, ang gawain sa buong Pilipinas sa pangunguna ni Pastor Boyet, Sister Susan de Cepeda, ating mga regional leaders, Pastor Frank, Pastor Yili, Pastor Charlie, Pastor Hinaro Bugday, sa Kabisayaan, ang mga gawain sa Kapikulan, amen, sa Norte, sa Palawan, sa Mindoro, amen, hallelujah, ang mga pastor natin sa Kamaynilaan at ang buong Region 4, sa pangunguna ni Pastor Ernest, Sister Elaine, ang Lucena Church, patuloy natin pag-pray sapagkat ongoing po yung kanilang project, amen, para sa parking, dagdag na parking area sa ating pong Mother Church sa Lucena. Ang Diyos ang mag-provide sa lahat po ng mga pangangailangan. Amen. Hallelujah. Pag-pray natin ang buong Batangas District, pangunguna ni Pastor Leo Delica, ang paglipat nila ng lugar sapagkat nagkaroon sila ng mabilisang paglipat ng gusali. Pag-pray natin ang pabor ng Diyos sa kanila. Amen. Mga pastor na may mga karamdaman, Pastor Mayon Layaw, Pastor Liselon Layaw, kanilang pamilya, ang mga anak na may karamdaman, pagalingin ng ating Panginoon. Sister Maureen Diharo, asawa ng pastor natin sa Bulacan, Pangasinan, meron siyang lupus, pagalingin ng ating Panginoon, paghimalaan ng Diyos, palakasin. Sister April Garcia, amen, Pastor Sandy Malinaw sa Las Piñas, pagalingin Pastor Tony Tenyo, and Pastor Tom Pring, isa sa ating council ng ating pong fellowship, pagalingin ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Sister Nira nga po pala, kasama sa prayer ang patuloy na kalusugan pagaling, amen, na ginagawa ng Diyos. Hallelujah. Ngayon pong gabi, ang salita ng Panginoon ay patuloy nating ipag-pray na gamitin niya upang patuloy tayong turuan, palalahanan sa ating pong ginagawang mga pamumuhay bilang Kristiyano. Amen. Alam ko po na marami pa tayong mga panalangin, marahil ang ibang mga prayer request ay hindi po nabanggit dito, pero may pagkakataon ka na kung hindi mo niya nasabi, ikaw ang magsalita sa Diyos. Anak ni Sister Princess, yung prayer request nga pala ng taga-barangay Nudlod, Bible study natin doon. Amen. Brother Jacob, pagalingin sa pneumonia.
at asthma, pagalingin ng ating Panginoon. Amen? So ngayong gabi, amen, tayo po'y muli mananalangin. Pagtatapusan tayo ni Brother Jonathan sa ating congregational prayer, pero bago yon, tayo po'y magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Unahin natin sa prayer. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, Panginoon, so, asa Panginoon, ikaw tuloy na ngayon magagawa sa aming buhay. Kung wala ka, ay wala po kami, Panginoon. Ang himalak ng pagkalinga sa iyo nagmumula, ang mga pagpapagay sa iyo nagmumula, ang mga solusyon sa mga problema, ikaw ang may kakayanan magbigay, Panginoon, ng pakilinga, ikaw ang kaya magdalog sa bawat isa. Ngayong gabi, mga dalangin ito, itinataas namin sa iyo. Lord, ang aming pinakakaisahan mo, ang pagliligtas mo ng marami pang mga tao. Lord, ang aming bansa, ang aming sugat na lipa. Panginoon, hallelujah, mga barangay na aming kinalalagyan, magbangon ka pa ng mga magiging mananampalataya mo na makakasama po namin sa buhay na pagsamba sa iyo sa lugar na ito, Panginoon. Kausapin mo kami ngayong gabi, tugunin mo ang bawat isa, Panginoon, hallelujah, sa mga personal po, mga daing, ang iyong po anointing sa lahat ng iyong mga lingkod, mula sa kay Pastor Greg, Pastor Boyd, Pastor Ernie, sa lahat ng iyong mga lingkod, Panginoon. Maging ngayong gabi, ang iyong salita sa aming Praise God, hallelujah, glory, hallelujah. Tayo sandaling manalangin, huwag ang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, Panginoong Isus, ngayong gabi, Panginoon, ay lumalapit po kami sa trono ng iyong biyaya at magpapakumbaba na wala po kaming magagawa kung kami iwalit sa iyo. Itinataas po namin, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong pangalan, sa lahat ng pangalan, Panginoon. Lord, ngayong gabi, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, magpalakas, magpatibay sa bawat isa, magbigay ng hamon, Panginoon, O God. Lord, gamitin mo kami bilang kasangkapan sa lugar na ito, dakilang Diyos. Gayon din, Panginoon, ang lahat na nabanggit sa prayer request, Panginoon, ang may mga karamdaman ngayong gabi, Panginoon. Lord, ang kagalingan, Panginoon, ang God, inangkin po namin, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, ang pagsama ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Panginoon, binabalik po namin ang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Welcome sa gawain pagsamba at muli masahin natin kamayan ang bawat isa habang inawit natin ang puso ko'y masaya. Sa mga katigang at pagpihag sa ating mga buhay, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sino pong masaya ngayong gabi? Praise God. Hallelujah. Puri ng Panginoon at salamat po sa inyong mga presensya na tayo po ay narito at tuloy-tuloy sama-samang naglilingkod sa ating Panginoon. Bawat isa sa atin ay magpakasigla sa ating pong Kristiyanong pamumuhay. Amen. At syempre, lagi natin paalala ang ating mga pananalangin ay huwag po natin pababayaan. Praise God, bawat araw lumuhod tayo sa Diyos sapagkat
kailangan natin ng pagkilos ng ating Panginoon. At ganun din, patuloy po tayo mag-imbita sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Hindi lang panahon ng revival, may bisita tayo mag-imbita, kundi sa bawat araw ng ating pagkakatipon ay tayo po ay magsikap na makapagdala ng mga kaluluwa sa gawain ng ating pong Panginoon. Amen. At tagumpay po ang ating pong church revival anniversary. Amen. Sapagkat may tulong ang Diyos at nandyan ang pagkakaisa ng bawat mananampalataya. Amen. Malaki ang nagagawa ng pagkakaisa, mga kapatid. Hindi man pare-parehas ang kakayanan sa usapin ng pagtulong, pag-ambag. Amen. Subalit dahil may pagkakaisa, ay meron pong pagtatagumpay. Amen. Hallelujah. Kaya maging damdamin natin lagi ang makiisa sa gawain ng Panginoon. Amen. At hallelujah. So, gusto kong ibigay ang ating pong report. Dapat bago magsimula, para hindi pa naka-live. Kaya lang ay nalimutan ko kanina. So, mga kapatid, ito yung ating pong church anniversary na may pinakamalaking gastos sa lahat ng ating church anniversary. Amen. Hallelujah. Praise God. Sapagkat tayo po ay nagka-expenses ng sa pera na 24,073 pesos. Sa lahat-lahat na gastos po natin. At bukod pa po ron yung mga nagbigay ng bigas. Bukod pa ron, may nagbigay pa ng bigas. At may nagluto pa ng mga kanya-kanya lutong ulam sa kanilang tahanan. Kung isasama natin yun, baka tayo may nasa 30,000 natin. Lahat-lahat na gastos kung isasama yung sarili nyo, mga gastos. Salamat po sa inyo. Amen. Ang mabuting balita, kahit medyo malaki, ay meron tayong na gastos. Amen. Hallelujah. Puri ng Diyos. At kasama na po doon ang hotel, ng ating pastor. Natutuwa naman siya sapagkat sabi nga niya ay inilagay daw natin sila sa isang magandang kwarto. At sila ay komportable. Sabi ko nga, salamat natuwa sila. Salamat natuwa sila. Amen. At kung tutusin, mga kapatid, ay sabi ko nga ay nasa 24,000, pero gusto kong sabihin sa inyo na nung mga nakaraan ay nakakakuha pa tayo sa pundo doon sa income ng church na may pambayad natin sa pusali, pambayad sa ibang mga gastusin, nakukuha pa natin pag meron tayong mga gawain. Pero ngayon, ay hindi po tayo nakakuha. Sapagkat tayo po ay nakaligong ng 29,773 sa total po nating pera. Sabi ko nga, merong malaking nagtamba, merong maliit. Pero kahit na magkakaiba, dahil nagsama-sama, natugunan ang pangailangan ng gawain. Nakapag-lagdip tayo ng 10,000, hindi na malaking lagdip. Mula doon ako po'y mapapunta rin sa lipa. At dalangin ko sa susunod na revival, Pastor Boy at Ispita, ay mas malaki pa ang ating magawa. Mas malaki pa ang patahanda ang ating magawa. Amen ba, mga kapatid? Hindi yung mahirap, hindi yung posible. Dahil nagawa natin ngayon sa tulong ng Diyos at buhay ng Diyos, tutulungan pa tayo hanggang sa mga susunod na mga gawain. Amen? Hallelujah! So, salamat po sapagkat meron pa pong natira-pera. 5,700. So, may natira pa po tayong pera sa ating pong nalikom na pinag-ambag-ambaga natin. Salamat sa inyong kaloob. At ang pera ito ay atin pong idadagdag para po sa niloob ito ng Diyos. Niloob ng Diyos na may sumubra. Dahil nung nakaraang buwan, sa totoo lang, ay 2 buwan naman tayo hindi nakasuporta sa lipa, sa Cuenca. Kaya 2 buwan po silang walang bayad sa gusali. So ito naman po yung ating ibibigay sa kanila para makabayad sila sa gusali. Okay po ba, mga kapatid? Salamat po sa inyong mga kaloob. Amen? Nakakatuwang ibalita na mayroon tayong pagkabanti
Meron pagkakanti. Sabi nga ni Pastor Ernie, hindi lang sa bilang, hindi pati sa panisan, nakita ko. Ang totoo bilang pastor, ako yung mas pinaka nakakakita ng lahat ng sitwasyon natin dito sa church. Ay nangangamba ako bago dumating yung church anniversary. No? Dahil yun nga, medyo sad-sad ang income natin. Tapos, hindi pa sapat ang nanilikod na pera. Pero kaurasan na, nandiyan yung biyaya ng Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid, may pagsulong, may pagkakanti ang gawain ng Panginoon. Kaya, totoo yun, yung binitawag ko salita sa Sunday School, ang kaharian ng Diyos ay lalago at sigurado. Hindi lang basta lalago, sigurado. Yun yung ating panghawakan. Okay mga kapatid, minsan pa salamat po sa inyong mga tulong at dalangin ko na patuloy kayong gamitin ng Diyos bilang mga channel of blessings. Dalangin ko na darating ang oras, ang ibibigay ninyo ay higit na malaki sapagkat may malaking pagkapala kayong natanggap. So, hallelujah. Na dalangin ko na pagdating ng oras ay ang pagbibigay ninyo mas maaluwang. No? Kumbaga, kung sa ngayon, ay medyo batak na batak pa eh. Kumbaga nandun yung pagsusika pa eh. No? Pagdating ng oras, ay may sagana ng biyaya ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Purihin ng Diyos at tuloy-tuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Sa may schedule ng ating gawain ay hindi po nagbabago ang ating mga oras, ating pagsamba. At ang goal po natin ngayon pong sa mga susunod na mga araw, amen, ay yung pong labas ay bububuhan natin sapagkat magtatagulan na at yun nga, pag-isipan natin mapag-iwalay yung mga bata at yung 11 to 14 years old yung 11 to 14 years old 11 to 30 at 14 to 18 to 17 ay makapagbugot-bugot para maging maayos yung natatanggap nilang katuruan. No? Kasi yung 10 years old, 11 years old na wala na doon sa Sunday school ng mga bata, kasama natin dito. No? Sa mga adult ay iba naman ang ating pag-uusap. No? Hindi na akma para doon sa mga 10 years old, 11 years old. Kaya dumating ang oras, pag naayos natin yan, pwedeng dyan yung mga bata, kung titingnan natin ang sitwasyon, at doon naman ang mga yung adult sa loob. Amen. Okay, yan ang ating goal mga kapatid at makabili tayo ng apat na air cooler. Kung hindi man tayo makapagdagdag ng air cooler ang ating idadagdag para preparation naman natin sa pagdating na tag-init at pagdating ng mga gawain na nagdadami ng tao. Sadyang mainit kahit na may dalawa na tayong aircon. So dagdagan natin yan. Amen! Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, mas maigi po na alam ninyo yung goal natin para naisasama nyo sa prayer. Hallelujah. At ngayon po ng gabi, tayo po kahit na tayo ay nagsakripisyo na ng mga nakaraan, amen, dahil nga sa malaki ang gawain. Pero dahil nga po tayo ay sumasamba, sabik pa rin tayo makapaghandog sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Sino po sabik pa rin na makapaghandog sa Diyos? Hallelujah. So gusto ko lang idagdag sa kagalakang ating nararamdaman sa katagumpayan ng ating revival at dahil sa pagkakaisa, yung talata dito sa Aklat ng Gawa, chapter 4, verse 32. Amen. Aklat ng Gawa, chapter 4, verse 32. Nagkaisa ang damdaming isipan ng lahat ng sumasampalataya at di tinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Amen. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatutuo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagdinilang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilang ay binigay sa mga apostol at pinamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Purihin ng Panginoon. So wala na tayo sa panahon ito mga kapatid na
na kinakailangan pa ang lahat ng ari-arian ay ibunta upang patuloy na matugunan ang gawain ng Panginoon. Hindi nito ang hamon na ating natatanggap. Subalit gusto kong sabihin na ang pagkakaisa, mga kapatid, ay hindi dapat mawawala. Amen. Hallelujah. Sabi rito, yung mga mananampalataya na unang mga Kristiyano, hindi nila itinuring na ang mga meron sila pansarili lamang nila. No? Hindi nila sinabing, akin lang ito kung anong meron ako. Kundi meron sila damdamin na tumulong sa pangangailangan. At ang gawain, sabi rito, lahat ay nakakatagpo. No? Kagaya ng nangyari sa atin, lahat ay nagkaisa sa pagdadamayan, pagtutulungan, at tinatagpo ang pangangailangan ng gawain ng Panginoon. At asahan natin, mga kapatid, dito ay nasulat nang gawin nila ang pagkakaisa, may nangyari. No? Sabi ron, at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanila. Okay? So wala daw nagdarako. Ibig sabihin, may aluwan silang naranasan, mga kapatid. Hallelujah. Ito rin yung pangako na pwede natin panghawakan. May pag-aluwan, mga kapatid. Hallelujah. May blessing na darating. Amen. Amen. Hallelujah. Tanggapin natin ito, may blessing na darating. Kaya patuloy tayong magkaisa. Isipin natin na ang ating mga pagpapalang natatanggap ay pinaparating ng Diyos hindi para lang sa atin, kundi para may maitulong tayo. Amen? Matugunan ang ating pangangailangan at may maitulong pa tayo. Amen? Hallelujah. So, masarap pa rin ang damdamin na nakakatulong. Hallelujah. Ito yung ating laging naisip na ibigay sa atin ng Panginoon ang dakilang pagkakataon na tayo laging makapagbigay. Makapagbigay. Amen? It is more blessed to give than to receive. And so tayo po yung naliligog ng talong ngayon, patuloy tayong magbigay, kaisa sa damdamin ng pagbahandog sa Diyos, pagtutulungan para sa pagsulong ng gawain ng ating Panginoon, hindi nawawalang saysay ang inyo pong mga kaloob. Salamat sa inyo. Ngayon tayo po yung kakaloob. Hallelujah. Brother Edgar. Praise God. Praise God, hallelujah. Dakilang Diyos, muli kami po nagpapasalamat sa mga biyaya at pagpapala na aming po natanggap, Panginoon. Dalangin ko po sa mga oras na sandali, muli sa aming pong pagbibigay, Panginoon Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa, at ibalik mo po na maraming pang beses sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos, we bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise. In the house of God. We bring the sacrifice of praise. In the house of God. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of Amen. Hallelujah. Purihin Panginoon. Minsan pa, salamat sa Diyos. At salamat po sa inyong mga kaloob. Hallelujah. Sabi ka po na pagpapala ito natin sa ating pong mga buhay. Amen. So, busog tayo sa salita ng Diyos sa nakalipas na mga araw. Amen. Hallelujah. At may naniniwala na ang Kristiyano ay kahit na paulit-ulit, maraming beses, ay sabik pa rin sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sapagkat kailangan natin ito. Habang tayo naghintay sa Panginoon, kailangan natin ng patuloy na inspirasyon, kailangan natin ng patuloy na pagtuturo, kailangan natin ng patuloy na pagtutuwid, kailangan natin ng patuloy na hamon. Amen. Sa ating buong buhay bilang mananampalataya ng ating Panginoon. So ngayon pong umaga, ngayong gabi, nais ko pong gamitin yung napakapamilyar na talata, upang lalo maging sariwa sa ating buhay ang ating ginagawang mga pagsamba sa ating Panginoon. Romans chapter 12 verse 1. Verse 1 lang muna. Isang talata lang. Hallelujah. Romans chapter 12 verse 1. At ating pong sandaling papalikan ang isang napakahalagang gampanin ng isang Kristiyano. Amen. Sabi rito, Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid,
ipinamamanhin ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan, na isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, na sa inyong karampatang pagsamba. O sa ibang salin, na siya ninyong makatuwirang pagsamba. Amen? Hallelujah. Sa din tayo manalangin, Diyos, ang mabalang sa langit, minsan pa, Panginoong Yesus, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu at ang salita mo po'y gamitin mo upang patuloy mo kaming turuan, paalalahanan, Lord, at patuloy na lagyan kami ng hamon sa aming pong paglilingkod sa iyo. Mga hamon na dapat namin hakbangan, Lord, at ganun din, O Diyos, patuloy mo kami pagpalain sa aming pong pag-aaral ng iyong pong salita. Bless mong lahat mula sa pinakabata, dalangin ko, Panginoon, na ito po ay pakinabangan nila hanggang sa pinakamaedad sa loob ng gusaling ito. Sa mga nakakasubaybay sa online, makakapanood ng preaching na ito, tulungan mo sila, matanggap nila ang biyaya mo mula sa iyong mga salita. Tulungan mo rin po ako, aking Diyos, sapagkat ito lang naman talaga ang aking kaya, sumunod, magtiwala at magpagamit sa iyo. Kaya inihiling ko po ang pagtatagumpay, gawad mo sa amin, papuri po, salamat, binabalik namin sa iyo ngayon pa lang, sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. Amen. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Amen. Ipinamamanig ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos na sa inyong makatuwirang pagsamba. So, napakasimple po na pangaral na ito. Amen. Next itong pamagatan, the call of worship. Amen. Ang panawagan ng pagsamba. Amen. Ang aklat ng Roma, amen, ay isinulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Roma, no? Sa mga tinatayang panahong 57 AD, no? 57 years after death of Christ. No, ito nasulat, no? Habang siya sinulat niya ito habang siya nasa Corinto. No, kaya mababasa niyo in Acts chapter 23. Acts chapter 20 verse 3. So ang iglesia sa Roma ay hindi tinatag ni Pablo, ngunit ito'y lumago. No, hindi siya yung nagtatag ng iglesia ron. No, ngunit ito'y lumago mula sa mga Hudyo at Hintil na naging Kristiyano. So dahil dito, madalas silang nakakaranas, kumbaga si Pablo ang yung naging paraan ng Diyos upang lalong lumaganap ang Kristyanismo doon sa Roma. No? So madalas silang nakakaranas ng yung mga bagong Kristiyano ron na naabot ng pangangaral at sulat nitong si Apostol Pablo, may nakakaranas sila ng tension sa pagitan ng mga tradisyon ng Hudyo at ng mga Hintil, no? Kaya yung unang 11 kabanata, chapter 1 hanggang chapter 11 ng Roma, ay nagbibigay diin ito sa malalim na doktrina. No? Mababasa nyo dan na ang lahat ng tao'y makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa. Diyan mo makikita yung binibinan niya doon, no? At ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang. Romans chapter 5 verse 1. Tapos, pinakita yung walang hanggang awa ng Diyos. Romans chapter 8 verse 1. Kaya yung chapter 8. Pagdating sa Romans chapter 12 verse 1, nagsimula si Pablo sa practical na bahagi. Grabe yung ng kanyang pananalita, ng kanyang sulat. Amen? Na parang sinasabi niya, dahil sa lahat ng mga narinig ninyo, makita nawa ninyo yung biyaya ng Diyos at na inyong natutunan. At dahil sa mga biyayang ito ngayon ang dapat na maging tugon ng inyong buhay. Kaya yung talatang ito ay isang punto ng tinatawag na transition verse mula sa pag-aaral hanggang patungo sa practical na pamumuhay. Marami nang narinig, verse chapter 1, chapter 11, marami silang narinig tungkol sa pamumuhay.
pag-aaral patungkol sa pamumuhay bilang Kristiyano. Pero pagdating dito sa chapter 12, mga kapatid, mula sa pagkakatuto, hinahamon sila ni Apostol Pablo patungo sa pagsamba at pamumuhay. Sa katotohanan, mga kapatid, napakaraming mga aral, pagtuturo, pangangaral na tayo napakinggan na dapat talaga naman dinadala tayo nito sa totoong pagsamba sa Diyos. Amen? Hallelujah. Dalhin tayo ito sa mas malalim pa na pagsamba sa Diyos. Amen? Kaya ito yung pamagat na ating pong pag-uusapan, the call of worship. Amen? Una natin tingnan, mga kapatid, para maintindihan natin ito, yung basihan ng pagsamba. Amen? The basis of worship. Amen? Ang tunay na basihan ng pagsamba, mga kapatid, ay dapat maunawaan natin na dahil sa habag ng Diyos. Amen? Yung God's mercy. Amen? Ito yung dapat nasagot natin sa habag ng Diyos. Kaya nga, ginamit kong introduction, yung chapter 1, chapter 2, hanggang chapter 11, na dyan mo mababasa kung paano si Pablo nagturo, kung ipinapakita niya na ang tao'y makasalanan, ang tao maraming mga maling gawa. No? Kaya pag binasa mo yung Romans chapter 1, yung chapter 1 pala, mababasa mo, grabe ang kalagayan ng mga tao doon. No? Romans chapter 1, daanan ko sa clip. Sabi rito sa Romans chapter 1. Dito sa verse 18, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapaslangan at kasamaan ng mga taong sumisiin sa katotohanan sa pamagitan ng kanilang kasamaan. So, dinidignan dito, grabe ang kasamaan daw ng tao. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag dito sa kanilang Diyos mula pa ng likha niya sa libutan. Ang talikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya wala na silang may dadahilan. Subalit kahit kilala na nila ang Diyos, siya di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-isip. Sa verse 22, 122, sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal ng talikdan nilang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may mga apat na paa, at ang mga nilalang na nagsisigapan. Sa 24, kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinagbingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Sa 26, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pita. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki, sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang ginagawa ng mga lalaki. Ayaw makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila na humaling. Ang ginagawa ng mga ito'y nakahihiya, kaya hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang isang gawain sapagkat ayaw nilang pumilala sa Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga hindi tumpak na asal. Pag binasa niyo yan, mga batid, hanayan ng kalagayan ng tao na grabe. No? Kaya pagdating ng chapter 3, mababasa mo na dyan, chapter 3, verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. No? Hindi mo makikita ang kalagayan ng tao. Wala daw matuwid, wala kahit isa. Kabilang tayo rito sa salitang ito na walang matuwid, wala kahit isa. Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. Dinidinan yung kasalanan. Amen. Hallelujah. Pero pagdating sa chapter 5, kunti-kunti nang nalilipat sa habag ng Diyos. No? Unti-unti nang nalilipat sa habang ng Diyos. Romans chapter 5 verse 1, yamang napawalang sala tayo dahil sa pananalig, no? Sa ating Panginoong Kristo. Pagdating ng chapter 7, inalis na tayo.
Dito sa chapter 6, dati alipin tayo ng kasalanan, pero ang tao napalipat na sa pagiging alipin ng katuwiran. Roman chapter 6, verse 15. Amen? Wala na sa ilalim ng kautusan, nasa ilalim na ng katuwiran, at kagandahan loob ng Diyos. Pagdating ng chapter 7, wala na tayo sa batas ng kautusan na hindi kayang sundin. No? Pagdating ng chapter 8, hindi na hinahatulang mapalusahan ang mga nakipagkaisa kay Kristo. Tingnan niyo mga kapatid yung hanay niya. Kaya pagdating ng chapter 12, no? Pagdating ng chapter 12, ito na yung resulta dapat ng mga katotohanan niya. Yung madama natin ang kahabagan ng Diyos ay dapat magresulta ng ating pong pagsamba sa Diyos. Kaya ang basihan talaga ng pagsamba ay yung madama mo, maintindihan natin sa ating buhay na ako'y kinahabagan lang ng Diyos. No? Sapagkat kung ang damdamin itong nasa ating mga kapatid, hindi makakapasok ang pagmamalaki, hindi makakapasok ang yung mga tila ba yung damdamin na wala lang pag hindi mo nagawang sumamba. No? Yung bang okay lang, hindi naman ako nakasampa ngayon, may okay lang. Yung damdamin yun, hindi dapat makapasok sa buhay ng isang Kristiyano. Ang dapat nating maramdaman ay yung ating damdamin ng pagbabalik pasasalamat sa Diyos na tayong lahat ay kinahabagan lamang ng Panginoon. Wala niyo mga kapatid? Kinahabagan lang tayo. Kung wala ang habag ng Diyos, ay wala tayo. Kaya po, dapat lamang na lagi natin kasabigan ang sumamba sa Diyos. Ito yung basihan kasi natin. May habang ng Diyos sa buhay. Ako, pag naisip ko yung mga dati kong mali-maling gawa, yung mga kasalanan kong pinagagawa, yung mga nakaahiya kong gawa sa paningin ng Diyos, salamat, pinatawad ako ng Panginoon. At dahil pinatawad ako ng Diyos, talagang sasamba ko sa Panginoon. Sino dito pinatawad ng Panginoon? Sino dito maraming mga maling ginawa sa Panginoon ng Diyos? Tingnan nyo kung gaano kabuti ang Diyos. Kahit gaano marami ang nagawa mong mali, pero kinahabagan ka ng Panginoon. Hallelujah. Kaya meron tayong basihan ng ating pagsamba. Alang-alang. Kaya sabi din sa ating teksto, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, iharap ninyo ang inyong mga sarili. So ano basihan? Habag ng Diyos. Ang tunay na pagsamba hindi nagsisimula sa ating sarili, kundi bilang tugon sa dakilang biyaya at awa ng Diyos sa atin. Hallelujah. So, ang pagsamba ay hindi utang na loob lamang, kundi ito'y kusang tugon sa kabutihan ng Diyos. Tugon sa grasya ng Diyos. Hallelujah. So, hindi tayo sumasamba para makuha ang pabor ng Diyos. Sumasamba tayo dahil tinanggap na natin ang kanyang pabor. Amen. Hallelujah. Hindi tayo sumasamba lang para, yes, sa totoo lang, pag tayo sumasamba, humingi tayo ng biyaya. Pero sa katotohanan, bago pa tayo sumamba, natanggap na natin ang pabor ng Diyos. Marami na tayong natanggap mula sa Diyos. Hallelujah. Kaya, napakahalaga na marunong tayong magpatama ng tugon sa grasya ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, pero kinahabagan tayo ng ating Panginoon. No? Hallelujah. Sabi ron, Romans chapter 6, verse 23, no? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang deserve sa atin. Yun ang deserve natin. No? Yung kamatayan, parusa. Pero dahil sa habag ng Diyos, tatapwat buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. No? Walang bayad. No? Yun yung ating natanggap. Napakabuti ng ating Panginoon. Kung lagi mong naiisip na ako'y tinubos ni Jesus, kung ganito ang ating kaisipan, ako'y tinubos ni Jesus mula sa ating kasalanan, walang dahilan para ako'y hindi sumamba sa Diyos.
Isipin mo, tinubos ka ng Panginoon. Kinahabagan ka ng Diyos, walang dahilan para hindi tayo sumamba. Amen? Hallelujah. Hahanapin natin lagi ang pagsamba dahil meron tayo basihan, pagsamba, ang habag ng Diyos. Amen? Kaya, pangalawa natin tingnan, the call of worship. Amen? Yung isa, the basis of worship. Ito, sa pangalawa, the call of worship. Ang panawagan ng pagsamba. Amen? Ano yung panawagan ng pagsamba? Sabi rito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ito na yung panawagan. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito yung karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Present your bodies. Sabi ng 2 Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. May nakasulat na ganito. Unang Korinto kapitulo 6 ang talatay 19. Hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Present your bodies. Ito yung panawagan ng pagsamba. Hindi lang basta, Lord, I love you, Lord. Hindi lang basta sa salita. Kundi buong katawan, inihaharap natin ang ating katawan sa Diyos. Kaya mahalaga sa ating bawat pagsamba, present ka. Yes. Hindi lang spiritual, hindi lang mentally present, physically. Dapat present tayo pag tayo sasamba. Pastor, basta, kung wala man ako dyan, ang aking namang puso'y kasama nyo. Ang aking espiritu'y kasama nyo sa inyong pagsamba. Ano kasi Pablo? Mga kapatid, mahalaga na ang ating katawan, dinadala natin sa pagsamba sa Diyos. Amen? Hallelujah! Hindi yung bahagi lang ng buhay. No? Hallelujah! Napakalaga nito na iniharap natin ang ating mga sarili sa Diyos. Kaya si Apostol Pablo rin, marahil ang isa sa nag-ambag sa Hebreo chapter 10 verse 25. Di po kasi kilala kung sino yung mga sumulat ng Hebreo, aklat ng Hebreo. Wala akong natala kung sino pong sumulat nun. Maraming haka-haka, maaaring may ambag si Lucas, maaaring may ambag si Pablo, maaaring may ambag ang iba, no? Pero hindi kilala. Pero dahil si Pablo ay nagpapahalaga sa pagsamba, kaya sa naisip ko lang, sa aking sariling komentaryo, maraming may ambag si Apostol Pablo sa salita sa Hebreo chapter 10 verse 25 na huwag ninyong papabayaan ang inyong pagkakatiko kagaya ng ginagawa ng iba. Kundi mag-aralan kayo sa isa't isa yung pag nalalaman nyo, nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Mahalaga para kay Apostol Pablo ng ating mga katawan na iaharap natin sa Diyos. Amen! Hallelujah! Kaya kung naaalala natin palagi, kung iniisip lagi natin na kinahabagan tayo ng Diyos, binili tayo ng Diyos, no? Bilang mananampalataya, no? At totoo, dati alipin tayo ng kasalanan, pagtungo tayo sa kapahamakan, nasa kadiliman ng ating buhay. Amen? Pero binayaran ng dugo ni Jesus. Sabi ng ating dalagang binasa sa unang Korinto chapter 6, binili ito sa halaga. Kaya hindi na ito talagang atin. At sabi ron, gamitin natin ang ating mga katawan para maparangalan ng Diyos. Okay? At isa sa paggamit ng katawan na itinalulugod ng Diyos ay ang nakikiisa tayo sa pagsamba sa Panginoon. Okay? Sabi ng awit 133, Amen, napakaligaya at kahanga-hanga sa kanyang pangmasid, sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Mahalaga sa paningin ng Diyos ang pagkakatiko ng kanyang mga anak. Kaya present your bodies. Iharap mo lagi ang iyong katawan
bilang pagsamba. Amen? Hallelujah. Pangatlo, ngayong gabi, amen, kung mayroong the basis of worship, the call of worship, yung the character of worship. Amen? The character of worship. Ang tawag ko sa ganito pamaraan ng pangangaral ko ay progressive preaching. Amen? So, ano ba yung dapat na kalikasan o karakter ng ating pong pagsamba? No? Basahin ulit natin ating teksto para makuha natin ito. Sabi rito sa Romans 12, verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang abang ng Diyos sa atin, ako'y namamalig sa iyo, iaray ninyo ang inyong mga sarili, ang inyong mga katawan sa bansalin, bilang handog na buhay. Bilang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. At ito yung karapat-dapat ng pagsamba sa Kanya. Holy and acceptable. Yung naawit natin kanina. Amen? Hindi lang tayo basta sumasamba, mayroong karakter itong kalakip. Amen? Hallelujah. Sabi ng Hebrew chapter 13. Hebrew chapter 13, verse 15 to 16. No? Sa pamamagitan nga niya'y maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid bagay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng Kanyang pangalan. Datapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag niyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Amen? Hallelujah. Mayroon pong buhay ang ating pagsamba sa Diyos. Amen? Na ginagawa. Amen? Yung mga, paano ba na ipapakita yung bunga ng mga labi na nagpapahayag ng Kanyang pangalan. May kasiglahan kang nagpupuri sa Panginoon. Buhay! Hallelujah! Alam nyo, kung ikukumpara natin, medyo hindi lang medyo may pagkakaiba na ang paghahandog sa Diyos. Sa lumang tipan at sa bagong tipan. Sa lumang tipan, pag naghahandog sa Diyos, pinapatay. Pero sa bagong tipan, sa panahon natin ngayon, ang hinihiling sa atin, buhay na pagsamba. Amen? Sa lumang tipan, patay ang handog. Pinapatay. Pero sa atin, ang hinihiling ngayon na pagsamba, buhay. Amen? Kaya pagsasamba tayo sa Diyos, mga kapatid, sikapin natin buhay ang ating pagsamba. Amen? Pag sinabing buhay, may kasiglahan, may kaayusan. Amen? Hallelujah. Alive ka. Pag nagpupuri ka talaga. Amen? Hallelujah. Yung bunga ng ating mga labi, may kasiglahan ka, nagpapahayag ng pagluluwalhati sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya, Pentecostal tayo eh. Amen? Ang Pentecostal, isa sa katangian ng Pentecostal, pag sinabi kasing Pentecost, yan yung time na bumaba ang banal na Espiritu sa kanila. Pagdaraos ng kapistahan, ika-50 pagdirito ng kapistahan. No? Bumaba ang banal na Espiritu at ang mga mananampalataya ay nagkaingay. No? Kaya pag sumasamba tayo, nagkakaingay tayo. Oh, purihin ka, Diyos. May nagsasalita pa sa wika. Yaralabababakiyanda sirebebebebeyanda. Tapos ikaw, pag nagpupuri ka, ibigay mo ang buhay na pagpupuri sa Diyos. Ibigay mo yung buhay na pagsamba sa Diyos. Yung kasiglahan. Hallelujah. Dapat alive ka. Pag sinabi ka alive talaga, alive. Hindi yung alive forever. My Jesus is alive. Hallelujah. Kaya ka walang problema, kahit yung malumanay na awiting pastor ng buhay ko, pasiglahin natin. Di ba? Pinasigla natin. Dati, pag inaawit natin, pastor ng buhay ko, ako'y pagkain. Ay, kanina, inawit natin.
No? Nang may kasiglahan. Bigyan natin ang masigla buhay na pagsamba sa Diyos. Amen? Pag sinabing buhay, hallelujah, nandiyan yung kasiglahan mo, pinaghahandaan mo talaga ito. Amen? The call of worship, the character of worship. Alam niyo yung character of worship? Ginamit ko na minsan sa pagtuturo ang model of worship. The model of worship, si Abraham. Si Abraham, pag binasa niyo yung Genesis chapter 22, no? yung character ni Abraham sa pagsamba, maaga pa lang, gumising na siya. Dahil ayaw niya na siya ay mahuhuli sa pagsamba. Alam niya, malayo pa yung lugar na pupuntahan niya, kaya kailangan niya ng preparasyon. Siya yung modelo ng pagsamba. Pagsasamba siya, nakahanda ang lahat, pati ang pangandog, ang pinakamahalaga para sa kanya, dala niya na pangandog. Kaya si Abraham talaga ang modelo ng pagsamba. Amen? Hallelujah. Dapat ang ating pagsamba ay isang ating buhay. Amen? Sabi ko nga, doon sa Old Testament, dead sacrifices. No? Ang kanilang handog. Pero sa atin ang hamon, living sacrifice. No? Buhay. Living sacrifices. Amen? Buhay na pagsamba. Amen? Hallelujah. So, hindi lang ano pa yung karakter, hindi lang isang haing buhay, kasama yung tinatawag na kabanalan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Pag sinabing banal, holy, no? Nakatalaga para sa Diyos. No? Kaya pag ikaw ay, kung alam mo, kinahabagan ka ng Diyos, ang buhay mo, sisikapin mo na nakatalaga para sa Panginoon. Nakaseparate, nakahiwalay para sa Diyos. No? Hallelujah. Kaya banal. No? Hindi lang basta nakatalaga sa Diyos. Iniingatan natin na malinis yung ating buhay. No? Iniingatan natin marumihan. Dahil ayaw ng Diyos ng marumi. Amen? Ayaw ng Diyos ng marumi. Amen? Hallelujah, mga kapatid. Kailangan natin yung tinatawag na the fire of holy worship. Ang apoy ng bala, ng pagsamba na may kabanalan. Sabi ng Hebreo chapter 12, verse 28 to 29. Hebreo chapter 12, verse 28 to 29. Amen? Sa salin ng Biblia na aking gamit. Dahil dito'y tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Kaya't magpasalamat tayo at sumamba sa Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya na may paggalang at pagkatakot sapagkat ang ating Diyos ay isang Diyos na mamumugnaw o tumutubog. Ang Diyos ay consuming fire. Amen? Hindi siya tatanggap ng maruming pagsamba. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng kabanalan sa ating mga buhay bilang mga mananampal ng Diyos. Amen? Hindi nawawala ang pagtuturo patungkol sa kabanalan ng buhay. Sa ating iglesyang kinabibilangan, lagi at madiin na ipinapangaral ang kabanalan ng pamumuhay. Amen? Sapagkat alam natin kung may kasalanan, ito'y nagiging hadlang sa ating paglapit sa Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya nga, iniingatan natin ang ating mga buhay na huwag marumihan. At pagdating pa natin dito sa church, ang ginagawa pa natin, nananalangin tayo. No? Kung may alam tayong pagkakasala na talagang dumating sa atin, kaagad-agad inilalapit natin ito sa Diyos. At kung kahit nga kung alam natin na nag-iingat na tayo, nananalangin pa rin tayo, Panginoon, ano man po ang nasumpungan mo sa akin. Kung may hindi tamang kaisipan o hindi tamang damdamin, ano man pong aking pagkakamali sinasadya o hindi sinasadya, patawarin mo ako. Sapagkat gusto natin malinis ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Amen? At ito rin ang gusto ng Panginoon sapagkat kung may karumihan, ito'y makakahadlang sa ating pong pagsamba. Sabi nga ng Isaiah 59 verse 2, kung di pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, amen? At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpahubli ng kanyang mukha sa inyo
upang siya'y huwag makinig. So yung kasalanan, yung karumihan, yun ang pwedeng maging hadlang sa pagsamba sa Diyos. Kaya dapat, mga kapatid, hallelujah, karakter na meron tayo, mga kapatid, sa ating pagsamba ay ang kabanalan. Amen? Hallelujah. Napakahalaga ng kabanalan. Sabi nga sa awit, amen, hallelujah, 29 verse 2, awit 29 verse 2, ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan, sambahin ninyo siya sa kagandahan ng kabanalan. Sambahin natin ang Diyos sa kagandahan ng kabanalan. Alam niyo po, pag ito'y ating ginagawa, mga kapatid, nagbubunga ito ng kaluwalhatian para sa Diyos. Magsumasamba tayo ng may kabanalan. Ang pagsamba na may kabanalan, hindi po ito opsyon, mga kapatid, kundi utos talaga ito ng Diyos. Sapagkat kung ang ating Diyos ay banal, dapat din ang ating pagsamba ay banal. Amen? Hallelujah. Ano pa ang karakter ng pagsamba? Yung tinatawag na nakalulugod, katanggap-tanggap, acceptable. Living, holy, acceptable. Amen? Maraming taong nag-aalay ng pagsamba, pero hindi lahat ay katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Sino pong naniniwala? Hindi lahat ng pagsamba tinatanggap ng Diyos. Amen? Hallelujah. Meron po akong basihan mula pa sa panahon ni Cain at ni Abel. Magkapatid sila. Amen? Iisa ang magulang. Ang magulang nila lang ng Diyos, si Eva at si Adam. Amen? Hallelujah. Pero magkaibang pagsamba na ang pagsamba ng isa ay kinalugdan, ang pagsamba naman ng isa ay hindi. Amen? Genesis chapter 4, verse 3 hanggang 5. Amen? Mababasa niyo yan doon. Na dumating ang panahon na nag-alay o sumamba sa nagbigay ng handog si Abel at si Cain, pero ang tinanggap ng Panginoon ay ang hain nitong si Abel. Bakit? Sapagkat ginawa ni Abel ang pinakamabuti niyang pagsamba sa Diyos. Ginawa niya yung pinakamabuti. Makikita natin na may pagsambang tinatanggap at may pagsambang tinatanggihan. Amen? Hallelujah. Kaya kung mag-aalay tayo sa Diyos, yung ating buhay, amen, sinisikap natin ito'y katanggap-tanggap. Amen? Nagpapalinis tayo upang ito'y maging katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Hallelujah. At ibinibigay natin ang pinakamabuti. Pag ikaw ay magre-regalo, hindi ka magre-regalo ng may sira. Halimbawa, laruan. Hindi ka magre-regalo ng laruang sira. Kung kayo magre-regalo ng damit, hindi ka magre-regalo ng damit na may wasak. Amen? Kung di magre-regalo ka, yung pinakamainam. Amen? Ganun tayo yung pagsamba natin sa Diyos. Iharap natin sarili, katanggap-tanggap. Amen? Hallelujah. Kaya ang buhay ba natin ay haing nakalulugod sa Diyos. Pinakamainam pa ito. Huwag mangyari na ang pagsambay tira-tira lang ang naibibigay sa Panginoon. Yung pinakamainam dapat. Amen? Katapos-tapusan, the reasonable worship. Amen? Yung karapat-dapat na pagsamba. Amen? Ito yung ating pinaka-totoong tugon. Sabi ng John chapter 4, verse 23 to 24, datapot dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay dinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Yung katotohanan nating tungkol, kapatid, hallelujah. Ito yung pagsamba na makatuwiran at nararapat na tugon sa ginawa ng Diyos. Amen? Makatuwirang pagsamba. Hallelujah. So, hindi lang basta emosyon lang, kundi totoong pagsunod ang buhay para kay Kristo. Amen? Hallelujah. Yung pang totoong marunong magpadama sa grasya o habang na naranasan. Amen? Hallelujah. Hindi lang sa salita, kundi sa pamumuhay niya.
ito yung tugon talaga niya na pagsamba. May katotohanan siyang sumasamba sa Diyos. Hallelujah. Larawan ito, may ilustrasyon na naglalarawan ng ganito. Meron pong isang bata ang nailigtas sa sunog. Amen. At ang bata na nailigtas sa sunog simula noon, lagi na siya pumupunta doon sa fire station at tumutulong kahit anong pwede niyang itulong. Nagwawalis kahit di dinutusan. At nagkaroon siya ng pangarap sa buhay niya pagdating ng panahon. Magiging bumbero din ako at tutulong din ako sa mga nasusunugan. Amen. Hallelujah. So, yung tugon, mga kapatid. Hallelujah. Yung tugon niya, nandun yung pagtugon. Sa grasyang kanyang naranasan, ganito dapat tayo. Tinubos ako ng Diyos sa aking kasalanan. Pala ko, mahalin ko ang buhay ko, aalagaan ko at gagamitin ko para mataglingkuran ko ang Diyos. Amen. Upang masamba ko ang Diyos. Hallelujah. So mga kapatid, ang pagsamba ay hindi tuwing linggo lang. Okay? Ito yung lifestyle. Pagsunod sa Diyos kahit nasaan tayo at sa kahit na anong araw. Amen? Hallelujah. Sabi ni Rick Warren, the heart of worship is surrender. Total surrender sa Diyos. Yun ang totoong pagsamba. Lord, yun ang katawan ko. Yun ang buhay ko. So kung masunod sa akin. Amen? Hallelujah. Kaya hindi lang tayo basta nasisiyahan na tayo ay napambabag ang damdamin kapag tayo ay umaawit sa Panginoon. Hindi lang tayo nasisiyahan basta tayo lumuluha, kundi sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Namumuhay, amen, ng may kabangalan. Hallelujah. So mga kapatid, kung naiintindihan natin, kung naunawaan natin ang ginawa ni Kristo para sa atin, na tayo po'y iniligtas mula sa kasalanan at binigyan tayo ng bagong buhay, hindi bagat natural lamang na ialay natin ang ating buong buhay para sa Kanya. Kung naunawaan natin. Kaya ito ang tunay na call of worship. Hindi pagsubok na pansamantala, kundi ang araw-araw at buong pagsuko sa Diyos. Palapakan natin ang ating pong call of worship. Hallelujah. Huwag natin ang ating mga ulo. Amen. Huwag natin makalimutan habang tayo nakayuko. Hallelujah. Meron tayong basihan ng pagsamba. Ito ay ang kanyang grasya na ating naranasan. Amen. Hallelujah. Kaya nga, may panawagan ng pagsamba. Kung mayroong basihan, mayroong panawagan. At hindi lang basta tayo tinatawag para sumba. Mayroong mga character of worship na dapat nating padama. Buhay, banal, at tanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos. Hallelujah. Ito yung ating ginagawa sa ating Panginoon. Habang lumalapit ang mga manunugtog, inihanda yung awitin, Jesus, Lord of all. Hallelujah. Ngayong Jesus, Lord of all. Hallelujah. Binubuksan ko po ang altar sa bawat isa. Amen. Tayo po ay nakapagbulay-bulay ng ating pong sa mga salitang ating pong napakinggan. Nahamon tayo nito, tinuturuan at pinapasigla sa ating pong ginagawang pagsamba sa Diyos. Amen. Hallelujah. Naiintindihan natin na napakahalaga ng pagsamba sa Diyos. Ito isang gawaing hinahanap ng Diyos. Hallelujah. Hindi lang basta ordinaryong pagkakatipon. Hindi lang basta pag-awit. Hindi lang basta pagsigaw, kundi ito'y buhay na inaalay sa Panginoon. May pagrespeto, may paggalang sa Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Inaalala natin kung gaano kadakila ang Diyos sa ating buhay. Kaya sa bawat pagsamba, laman ang ating pananalangin ng pasasalamat. Inaalala natin kung gaano kadakila ang biyaya ang Diyos sa ating buhay. Hindi tayo marapat-dapat. Hallelujah. Pero inabot tayo ng Diyos. Hallelujah. Meron tayong basihan, mga kapatid, upang ang Diyos ay lagi nating sambahin. Napakabuti niya, napakadakila niya. Hallelujah. Hindi kayang tumbasan ang kabutihan ng Diyos. Hindi tumunod. Kaya ito ang ating tugon lagi, sasamba tayo sa Diyos. Iharap natin ang ating mga sarili palagi sa Panginoon na may kalinisan, may kabanalan, upang ito'y maging katanggap-tanggap. Hallelujah. Lord, tulungan mo kami sa bawat pagsamba.
Malugod ka sa amin sa bawat pagsamba, Panginoon. May alay namin sa iyo, aming mga buhay, maiharap namin sa iyo, Panginoon. Ito po'y katanggap-tanggap sa iyo. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, aking mga kapatid na narito. Pasiglahin mo kami lalo sa aming pagsamba sa iyo. Punuin mo kami ng kasabikan palagi na ikawin namin ang sa amin pong pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, hallelujah, punuin mo ng kagalakan, kapayapaan ng bawat isa. Bunga ng pagpupurit, pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Jesus, Lord of all. Hallelujah. Kung tapos na tayo panalangin sa ilang sandali, nakapagsalita ka sa Panginoon, tayo natin tumayo. Hallelujah. Umawi tayo dito sa Panginoon at sama-sama. We give thanks to you for all the things you've done. With all our heart, we humbly bow in your name. You are Lord of all. Lord, we come to you, holy and acceptable. We stand in faith, Lord, by your blood and by your grace. Lord, we magnify and we bow, and we worship and bow down before your throne. Oh, holy God, almighty Lord, God, we take your place. Let every time, let every bow, let every give worship and bow down before your throne. Oh, holy God, almighty Lord, come and take your place. You are, come and take your place. Come and take your place. You are, come and take your place. Come and take your place. Lord of all, Jesus, Lord of all. Jesus, Lord of all. Lord of all. Yes, Lord. Jesus, Lord of ang biyaya mo sa amin ay sagana tigit pa, Panginoon. Yerelebekiyando, Lord God, worship you. Worship you, my Lord. Worship your word. Worship your word. Hallelujah. 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 Maliwanag ang panawagan, mga kapatid, ang payo, ang turo. Amen. Lagi nating iharap ang ating mga sarili sa Diyos bilang haing buhay pagsamba na alulugod sa Diyos. Hallelujah. Mapuno tayo ng inspirasyon bawat araw. Amen. Yung pagkauwi pa lang, sabi ka na ulit sa araw na sasamba ka sa Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi mo nalilimutan ang araw. Pinapagandaan mo ang araw na kayo harap sa Diyos upang sambahin siya. Hallelujah. Kaya kapatid, hinahanap ito ng Diyos sa atin. Ang sambahin natin siya sa Espiritu ng katotohanan. Manalangin tayo. Ang banal sa langit, maraming salamat sa kabutihan at biyaya mo sa aming mga buhay. Salamat po ngayong gabi na ang aming katawan iharap namin sa iyo bilang pagsamba, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Diyos, ang katotohanan ito ay huwag mawawala
sa aming mga puso't isipan, pagpus ito, Panginoon, ay mananatili at palaging magiging inspirasyon upang lagi namin kasabigan na ikaw ay aming purihin at sambahin. Ingatan mo po ang aking mga kapatid sa pag-uwi nila, Panginoon, ang gabay, ang patnubay, gawad mo sa kanila, Panginoon, ang kagalangan, ang kapayapaan, Lord, mga tugon sa mga pananalangin ay kanila pong maranasan. I-bless mo po ang lahat. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. God bless you. Nandiyan po tayo sa ating